Congressman Pulong Duterte. Oh. Ito po yung sinabi niya. Ayan. Medyo lalakihan ko lang ha. Hindi po ba mabasa? Saglakihan natin konti ha. Ayan, ayan. Isa-isayin natin. Ito yung official statement ni Pulong Duterte. Ang naglabas po niyan, SMNI. Congratulations po talaga, SMNI. Kayo talaga ang mainstream media na nagbabalanse ng mga kapalpakan ng ibang mainstream media na ang binabalita ay yung medyo pabor lang sa gobyerno. So, pakinggan natin yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Mamaya po pag-usapan natin kasi meron daw merong kwento tungkol dito sa kalusugan ni Marcos. Pag-usapan natin mamaya. Ay Spencer Lacalia, shoutout sa iyo. I welcome Antonio Trillanes' plan to file a drug smuggling case against me. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa Korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa Korte ng Facebook at utak ng isang trililing sundalong kanin. O, barado ka na naman. Sundalong kanin, tinawag ka ni Congressman Pulong. Pero alam mo, mas maganda yan eh. Kasi alam mo, nagiging problema ngayon, katulad nitong kay Atty. Roque, kaya itong kay Guo, no? Ang daming iniimbestigahan, nagiging trial by publicity lang. 'Di ba? Idemanda sa korte, up doon magkaalaman, tapos manahimik na. Ang problema kasi, yung iba talagang sinasalsa lang ang pinagkakakitaan, parang ginagawang series, ang mga bali-balita, kaya inuunti-unti nila, tapos inaano nila sa social media. 'Di ba? So, trial by publicity yung style nila. Ganyan ang ginawa nila kay Bantag. Ganyan ang ginawa nila kay Tebes. Ganyan po ang galawan ngayon. 'Di ba? Ito naman si nirereklamo ng yung drug war. Ito si De Lima. Nirereklamo niya si PRRD. Pinaiimbestigahan sa legislative natin, legislative bodies, bakit hindi nyo idemanda? Di ba? Tapos ang usapan. Demanda nyo. Eto nga, si Trillanes magdidemanda, pati daw si PRRD ididemanda. Pero maputol kita, Trillanes. Ang tagal mo nang sinasabing papasok ang ICC, June, di ba? Trillanes, asan na? Tatawagin kitang puro tahol, walang kagat. All bark, no bite. Sabi mo, June, papasok ang ICC. Anong petsa na? July na. Next week, August na. Wala pa rin yung ICC. Di ba? So kung hindi nyo kayang papasukin, wag nyo nang i-announce. Ganyan din kasi to si Boying Rimulya, di ba? Ilang beses nilang sasabihin, mahuhuli na si Bantag, mahuhuli na si Tebes, mahuhuli na si Pastor Kibuloy. Announce ng announce. Lagi may pa-presscon. Ngayong hindi na kaya magpa-presscon ni Boying, si Trillian ay yung spokesperson naman nila, yung si tinatawag ni Atty. Topacio na utoy. Salita ng salita na mahuhuli na, pauwiin na. Hanggang ngayon, wala pa rin. 'Di ba? Hindi ko po kayo inaano kung hindi nyo kayang gawin. Mauunawaan ko, hindi po madaling manghuli. Pero sana, tigil-tigilan nyo na yung kaka-announce ninyo. Tapos nasusunog kayo, hindi naman nangyayari. Same thing dito. Sabi nyo, papasok ang ICC. Anong petsa na? Nakapasok na ba? 'Di ba? Kung iba yan, nag-aantay makapasok at ang tagal mong pumasok, matatampal ka. Pag sinabi mong papasok na, papasukin mo na. Baka lagnatin pa eh. Sabaw na natapon pa. Di ba? Pasok na papasok ang ICC, hanggang ngayon wala pa naman. Puro kayo salita. Tuloy tayo. This move will allow us to address these accusations through the proper legal channel, ensuring that the truth will prevail.
Kaya nga yung parang dati nangyari yun, yun ay talagang parang harassment lang sa mga Duterte. Nangyayari naman po yan, alam naman natin. Ha? Sa Senado, puro grandstanding lang ng grandstanding, ng grandstanding lang ng grandstanding, wala naman nangyayari. Titirahin ka lang sa publiko para siraan ka. O ngayon, mag-usap kayo sa korte. Kasi tandaan po natin, iba sa korte. Hindi pwede yung pakita mo nga yung likod mo, yung tattoo mo. Kailangan sa korte, pag nag-submit ka ng ebidensya, lihiti mo. Hindi doon pwede chismis. Diba? O, halimbawa, nag-submit ka ng video, nag-submit ka ng picture, nag-submit ka ng papeles, iimbestigahan talaga yan. Hindi pwedeng dadaanin mo sa chismis. Paramihan ng live, paramihan ng videos, paramihan ng komentaryos. O kahit peke, pag inulit-ulit mo na sa social media, nagbumukhang totoo. Sa korte, hindi pwedeng ganun. Madadali ka pag nagpresenta ka ng peking ebidensya. Bubuelta pa sa'yo yun. Diba? Kaya maganda to. Once and for all, matapos na ito. I have always maintained my innocence and I am confident that the judicial process will clear my name. It is important to rely on our legal institutions rather than resorting to trial by publicity or baseless allegations. Alam mo yung demanda niya? If I'm not mistaken, no? Tungkol sa droga at tungkol sa korupsyon. 'Di ba? Yan din ang ididemanda nila kay PRRD, plunder din. Hello. Sa lahat ng iyong ibibintang sa Duterte, droga pa talaga. At korupsyon. Malabo ka dyan. Ang Duterte ay kilalang-kilala po na anti-drugs. Wala ka na bang maisip? Alam mo kaya hindi naniniwala ang tao dyan eh. Walang maniniwala sa Trillanes. Yes, hindi po perpekto ang Duterte. Marami rin silang maling gawa. Lahat naman tayo maraming maling gawa, including me, akong maling gawa. Kayong mga nanonood, marami rin kayong maling gawa. Pero hindi po isa ang droga at korupsyon sa maling gawa ng mga Duterte. Iyan po talaga malabong-malabo. Kaya nga dapat Trillanes, be creative. Mag-isip-isip ka ng ibang mga ibibintang mo dito kay PRRD, kay Pulong Duterte or kay Bastiman. Hindi uubra yung droga at korupsyon. Walang loko-lokong Pilipinong maniniwala sa inyo. Malamang kayo, siguro yung mga Ensimada vloggers, yung kabilang barbershop, yung mga bangag vloggers, yung mga talagang galit sa Duterte dahil sila ay adik o meron silang adik na nahuling anak, na nahuli ng mga Duterte, nasira ang kanilang negosyo dahil sila ay involved sa gambling o sa droga, naapektuhan sila dahil sa mga Duterte. Pero yung matitino ang utak, walang maniniwala sa iyo na ang Duterte ay drug lord at nag-a-addict at saka corrupt. Malabo yan. Umisip-isip ka. Gagawa ka na rin ng kagaguhan sa buhay. Be creative naman. Yun lang eh. Diba? Please bear in mind that this is the similar case that Mr. Trillanes had made a fool out of himself when he presented his alleged evidences against me as a mercenary. Ayan. Yung ibig niya sabihin, ito rin yung kaso sa Senado na nagmukhang tanga si Trillanes. Ito rin yun. Same. Halukay. I mean, this is very common sa gobyernong ito. Halukay kaso. Halukay issue. Halukay kwento. Halukay istorya. Bigyan ko kayo halimbawa, yung kay Pastor Kibuloy. Diba? Ang tagal na noon, hindi na nga umuusad. Nagagalit na nga sila, ba't hindi umuusad ang kaso? Ngayon biglang ano? Yung kaso dito ni Kuya Gob, dyan sa Davao, dahil pinayagan mag-rally ang Maisog, anong nangyari? Yung totoo lang, anong nangyari? Kinalkal yung mga kaso. That is again very common in this administration.
Kalkal kaso. Yan po ang pinupunto ni Pulong Duterte. I am not surprised who Mr. Trillanes has once again fooled to fund this desperate attempt to peddle this baseless story to the Filipino people. May tanong lang ako, President Marcos. Bongit. Wala ka bang magawa dito kay Trillanes? Dahil ito ay lantarang lokohan. Yeah? Hindi ko sinasabing kayo po ang nasa likod nito. Pero baka naman pwede nyong sabihan o magbigay kayo ng statement, official statement na hindi nyo kinukonsinte yung ganito. Because this is an attack against the Duterte. And whether totoo or hindi totoo, against the attack of the Duterte, hindi maaalis na isipin ng taong bayan, konektado po kayo dito. Kayong dalawa ni Tambaluslos. So, kung hindi po kayo connected dito, just make an official statement. Sabihan nyo siya kung ayaw sumunod. Gawa kayo ng official statement. Kasi this is very, 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 very obvious. Talagang magpapaulan nagdemanda to si Trillanes. Okay? At ito tingnan natin. Matrabaho po ang demanda. Kukuha ka ng abogado, mahalang bayad. Ang tanong ko lang ba sa inyo, mabiblame ba natin ang taong bayan na iisipin may pumopondo kay Trillanes para tumahol at gipitin at patunayan yung sinasabi na merong, sabi ni BP Sara na merong political harassment. Kasi yan po ang nararamdaman ng taong bayan. Yan din ang sinabi ni BP Sara. At lahat ng dinidemanda nito, again, sa mga Duterte. So, ipinapakita yung totoo yung political harassment. But syempre, may gastusing kasama dyan. Sino ang pumopondo? Tayo'y nagtatanong lang. Hindi po madali ito. Hindi ko alam kung ito'y connected sa kanyang pagiging kandidatura kasi kailangan niya ng suporta, kailangan niya ng ingay, no? Kaya ang tanong ko, may pumopondo ba? Siya ba ay nababayaran para tumahol? Na tayo'y nagtatanong lang. Ha? Kasi yan po ang sigaw ng taong bayan. Yan po ang natatanggap kong mensahe. Bayad daw yan, may pumupondo. We cannot blame the people. Gaya ng sabi ko, iisa naman ang binabanatan nito, Duterte. Diba? So ang tanong dyan, meron bang pumupondo? At kung may pumupondo, sino tong pumupondo? At kung may pumupondo, one thing for sure, ang sasabihin ko, kung meron man, inggitero, insecure, at selos yan sa Duterte. One thing for sure. Kung meron lang naman. Kasi bakit mo popondohan ang atake sa Duterte? Baka pangit. Baka pangit. Hindi, lang naman kasi naisip ko. Kasi bakit? Pangit. Insecure. Maganda kasi si Sara. Gwapo mga Duterte. Sila Pulong, sila Baste. Gwapo. O insecure. Bad shot. Bad shot sa mga Duterte. Kanino galing pondo nito? May pati SMNI. Pati si Sir Marlon binakbakan nito. Talagang may galit. Talagang pinahihinto. Parang sinasabi, kayo. Dumistansya kayo kay Duterte. Kahit sinong Duterte. Kay Sara, kay PRRD, kay Pulong, kay Baste. Baka mamaya, pati kay Kitty, pagbawalan nyo mga animal. Pag hindi kayo dumistansya, haras kayo. Demanda kayo. Sinong kumakana nito? I also look forward to the resolution of the libel cases I filed against him. So may kaso rin naman yan. Kaya nga ito yung sinasabi ko, sana binalita nyo rin yung side ni Pulong. Thank you SMNI dahil ibinalita ninyo. Di tulad ng iba.
Binalita ninyo ang side ni Kong Pulong Duterte. Sa iba wala eh. Sabi dito, may video clip na si Peldon kasama si FPR Danny. May ebidensya siya na si Amy Marcos ang nagbabayad kay Trillanes. Talaga? Well, ayaw kong bigyan ng komentaryo kasi hindi ko pa napanood. Abangan muna natin. Yun komentaryo po ng isang manunood. Sabi niya, may video clip yan si Peldon kasama si FPR Danny na may ebidensya siya na si Amy Marcos ang nagbabayad kay Trillanes. Pwede. But I cannot say for sure kasi hindi ko naman napanood pa. Abangan natin yan. Papanoorin ko yan at pagtatanong ko kasi mahirap na baka fake news eh. Ito, ipakita natin. Next. Performance will start momentarily.